mamamayan, bumalik muna, huwag muna magtapon. At ngayon sir, isinama na natin ng NCAP. This coming week, abangan nila sir sa aming page ng MMDA na isi-share ko rin sa aking Facebook page. Yung mga nahuli namin sir na nagtatapon ng basura sa mga estero, huli ng ating camera. Pinupuntahan namin sir, pinipicture na namin, ginawa ng notice of violation at pinupuntahan sa bahay. Ano po ang parusa kapag nagtapon ng basura sa estero? Mayroon po bang regulation o ordinance o Yes, sir. whatever? Para sa ganun ay mabigyan ng parusa yung mga talipandas, mabigat na tapon ng basura Yes, sir. sa estero. Yun, they can have a choice. Pwede sila magbayad ng multa kasi may mga multa sir ranging from 500 to 3,000 sir. At sa subsequent offense, umaabot ng 5,000. So may nagbayad na sir. Yun yung isa sa mga nagbayad na very memorable sa amin, yung nahuli namin nagtatapon ng sigarilyo habang naghihintay ng kanyang pasahero sir dahil kwan siya sir yung rider sir rider siya ng TVNS. And ang kanyang bahay sir is outside of Metro Manila pa. Pero dahil nakuha na sa plaka, etc., pinuntahan namin sa kanyang barangay, pinatawag sa barangay at pinakita sa kanyang notice of violation, nagbayad siya ng multa. So, talagang yan, papasok ngayon ang pagkapulis natin na talagang ginagamitan natin ng sleuthing din. Pero ito ang advantage, yung camera kasi static yan eh. So ang ilog natin, ang mga nagtatapon din naman yan, yung mga residente rin lang. Diba? So yun ang nakukuha natin, gaya nung ali na nagwawalis, sabay tapon sa ilog, yung dumaan lang, tapos sabay tapon ng basura sa ilog, lahat na yun na-identify because taga roon na naman sila. Ngayon, yung mga major roads natin, sir, gaya ng EDSA, yung mga tambayan, alam na namin kasi kung saan sila nakatambay din dahil ang pattern din naman ng ating mga TNBS riders, hindi naman pa bago-bago yan. Normally yan, sa ilalim ng MRT station, kasi naghihintay sila, nabababa sa MRT, sasakay ng motor at ihatid nila. So habang naghihintay mga yun, sir, ito na, tapon dito, tapon doon, yung mga pasahero nila, may daladalang basura, bago sumakay sa motor, itatapon na lang. Pinipicture na namin, based on the motorcycle, na kukuha natin ang identity ng tao, at pagkatapos, sir, nabibigyan ng notice of violation. Kung pasahero naman, tatanungin namin, saan mo inihatid yan? Hahanapin namin, makukuha naman ang picture. Kasi ang ating camera, sir, high resolution camera, mga yan, na malinaw ang mukha. Pati kung may ID ka, makukuha namin ang picture ng ID. Sir, gaano karami na po yung napanagot natin under this po, ginagamit natin yung NCAP? Sa NCAP naman is, hindi na muna namin sabihin, ilalabas namin next week, no? Ikisiguraduhin na namin ang numero. Kasi naghalo-halo yung aming huli sa NCAP at huli ng aming mga marshals, pati yung mga sinasabit ng barangay. But medyo substantial na. Medyo substantial na ang mga huli natin, sir, through the NCAP. Dahil talagang marami tayong mga taong dinesignate na ang trabaho lamang ay magbantay at maghanap ng mga violators diyan sa ating mga kalsada. Ito ay hindi pananakot ng ating mga kababayan, ano? Kundi sa atin lang dito, gusto lang namin ang consistent enforcement. Kasi kung ang ating gamitin lang, sir, yung ating mga estero rangers, estero warriors, at yung mga banday kalsada natin at ang mga local government, mga barangay tanod natin sa mga illegal na nagtatapon ng basura, natural, pag wala yung tao natin, nakikita nila walang tao, tapon na naman dito. Iwan ng basura dito kahit hindi pa oras ng pag-iwanan. So, with the NCAP, with the camera, magiging consistent tayo kasi pwede namin i-review anytime yung mga footages. Sir, paano yung penalty naman sa violation? May warning ba? First violation, ganun pa, paano po? Sa ngayon, wala eh. Merong mga ordinansa at matagal na kasing in-implement yan. Wala namang ordinansang bago dyan. Ang sistema lang ng panghuhuli ang nagbago, sir. Pero yung ordinansa na ginagamit para sa panghuhuli, hindi nagbago yan, matagal na yan. So, anytime, nagtapon ka ng basura, hinuli ka ng tao, wala namang warning yan. Hinuli ka ng aming tao, ng aming, halimbawa, estero rangers, wala namang warning yan. Ticket ka agad yan. In the same manner, na pag nahuli ka naman, kuhanan ka ng camera, wala na rin warning. Gagawa ka na lang kaagad ng notice of violation. Sir, yung notice of violation, saan ang bayad nun? May bayad siya, magkano po? Depende. Depende sa lugar kung saan na-commit ang offense. Kasi may mga specific na mga localized ordinances ang mga iba-ibang LGUs. And then ang payment, sir, MMDA? Ang payment is pwede mong bayaran sa GCash eh. Kaya mabilis sila magbayad sa GCash lang. Pwede yun. Kaya otherwise, pwede mong i-contest kasi may ang notice of violation ay may dalawang QR code. Ang isa is bayad, ang isa ay pang-contest. Pwede mong tingnan ang video mo, i-contest mo kung gusto mo i-contest.
Sir, last na lang, kung nahuli siya via NCAP, yung violation po ba kasing presyo ng sa NCAP natin? Pareho lang. Pareho lang. Pareho lang. Thank you po. Thank you very much.